Ayan mga kaibigan, problema daw nito, nag-overflow. I-check natin, tapos kita ko kagad yan. Naka-open. Ayusin natin yan mamaya. Dito sa Mayantok, Tarlac. Ayan, yung issue niya, overflow, tapos walang minor. I-check ko lang, ayusin yung carburetor, yung floater niya. Tapos i-correct natin yung vacuum. Kanina nakahugot siya na ganyan. Oh, nagagas pa nga, hindi dapat yan ng gasolina. Kaya hindi talaga titino ito. So ayusin lang natin yung kaya natin gawin. Yan, tinanggal ko lang muna yung air horn ng carburetor. Tapos check natin yung floater nya. Yan, check natin yung floater nya. So far, upon checking, okay naman. Okay din yung plunger, chinek ko, okay din. So ito lang tayo nagka-problema sa floater. Check natin. Checking pa lang mga kapatid. May problema na sa floater. Oh. Wala oh. Walang pwersa. Teka lang. Tanggal yung lock eh. Kabit ko yung lock. Yan mga kapatid oh. Oh, pagka wala na. So adjust lang natin yan, i-adjust ko lang yan. So adjust ko lang ito mga kapatid. Tanggal lang ito. Sa mga nagtatanong no. Okay naman yan. So ito lang. Para may adjust ko ito. In-adjust daw kasi ni Manong ito. Na sobraan niya sa pihit. Pihit ko lang. Check natin ulit. Balik natin to. Yan lang para hindi mag-overflow. Kasi pag nag-overflow, delikado yan. Maliban sa walang minor, matakaw sa gas, ay delikado, nakakasunog yan mga kapatid. Yan. Nag-lock. Ganyan. So, try ko. Huwag nyo lang gayahin kasi nakakasama sa kalusugan. Okay. Yan yung tamang adjustment nya. Yan yung play nya. Pag sagad, ganyan. Parallel. Ka-level nya. Okay. Dari nyo. Yan na, tapos na, uwi na ako. Paganahin na lang natin yung mga vacuum advancer, tapos timing na natin. Isa pa, andarin nyo po. Tapos ito, connection nya mga kapatid, dyan talaga yan. Dapat, dyan yan. Sige po, pandarin nyo lang. Okay na yung overflow. Natanggal na natin. Ang mission natin ngayon is yung patinuin yung idle nya. Mga kaibigan, kinorek natin yung linya. Inayos natin yung floater para di mag overflow. Tinama natin yung vacuum line. Ported ito pero manifold nakakonect doon. Ported ito, dito natin kinabit sa taas. Yung may higop kapag ka nag-rev, tinanggal natin, inayos natin. Sinaraduhan natin lahat ng leaks ng vacuum. Yan, may idle na siya. Wala nang overflow, hindi na mahirap paandarin. Testing ko. Ayan naman ang expertise natin eh. Ayan. Kanina kailangan mo pang i-rev para umandar. Tapos mataas yung
malakas yung leaking ng gasolina. Walang ano yan, walang tawag nito, walang ngatal, walang sakal. Yan, medyo mataas lang yung idle. Ita-timing ko pa yan, hindi pa yung naka-timing kasi yung kita ko sa distributor malayo yung pihit. Basta sa carburetor okay na, natuno na natin. Madali lang naman yan, no, kasi marami na akong video niya mga kaibigan, paano iayos, paano i-connect yung mga vacuum lines lang yung inayos natin. Tapos yung floater, yun lang yung iba na ginawa natin. The rest, yung pagtono ng air and fuel mixture screw, walang bilang yan. Kung saan matining, yun na yun. Okay? So, chinek ko yung distributor. Okay yung mechanical. Advancer naman, umiikot din yung breaker plate. Walang problema. So, okay na siya. Ito na lang iko-correct ko. Yan. Ilalagay ko dito sa ported. Yan. Tapos ito, takpan na natin. Condemn na natin to. Kasi hindi na tayo gumagamit ng manifold. Okay lang yan kahit wala tayong manifold vacuum advancer. Malaga, ported talaga. Pag nag-rev ka, dapat CC pa yan. Gaganyan yan. No? Hihigupin kasi yan pag nag-rev ka. Gaganyan yan sa bigla. Ganyan. So mag-a-advance yun mga kapatid. Yun yung purpose nun. Kaya a-advance siya. Okay? So ibabalik ko na lang yan. Tapos ita-timing ko. Timing light. Gagamit tayo ng timing light. Kung nasa tamang degrees ba siya. Kung wala, edi pipihit tayo. Pero kahit di ko pa na-check sa tamang degrees yan umaandar na yan kasi matino yung carburetor na ayos natin. So hindi lang ako nakapag-video talaga kanina. Nalilimutan ko kasi yung bago natin inayos talagang wala sa katinuan. Pero may makapagpatunay niyan, siyempre may ari. Ano yung problema sir bago natin ginalaw? Yung carburetor sir. Overflow. Overflow sir. Tapos mahirap paandalin, madali. Mahirap sir. Mahirap, okay. So ngayon, kahit di mo naapakan yung silinyador, aandar na yan. Diba? Ganyan ba siya dati sir? Ganyan ba siya dati? Hindi. Gumagalaw yung makina niya. Kailangan bumbahin para umandar. Ngayon okay na. So timing ko na lang. Yan, pagka hindi matino yung andar, pag ayaw umandar talaga, ibang mekaniko sinasabi barbula na. Marami lumalapit sa akin, sinasabi barbula na daw. Gaya ka sir, ganun din ba sabi ng iba? Diba? Sabi barbula din daw. Hindi, karburador lang yan saka distributor. Kahit pa ang dumi ng makina mo, basta matino yung dalawa na yan, aandar yan At siyempre, huli na yung makina, huli na napagbintangan natin. Unahin muna natin, karburador talaga. At saka, supply ng kuryente. Kasi di gasolina yan hindi yan diesel na makina. Basta goods yung karburador at saka yung distributor. So, hindi ho barbula ang ginawa natin. Karburador po. So mga kaibigan, kahit doon ako po ay i-check natin yung timing mark. So nakaturo sa 4 yan. So ituro natin dito. Dapat pag tumuro yan ng 2. Naka-off yung ignition po. Kasi di ko makita yung timing mark para matiming natin. Yan. Yung pulley po, itong pulley po, pinalitan nyo na ito. Hindi pa siya. Wala. Ayun, yung timing mark niya. So mali yung kabit ng distributor mga kaibigan. Dapat yan nakaturo dyan. Dapat ganyan yan. So i-correct ko lang to. Ayan. So ang layo maling pagka salpak. Opo. So timing mark nasa 0 na mga kaibigan. Nasa 0 na yan. So ito i-correct ko, dapat ito tumuro dyan. Hugutin ko lang muna yan. Ayan mga kaibigan. So sa dating video ko, may mga nagre-reklamo kasi hindi ko na ituro paano i-correct. So tandaan nyo ito ituturo ko ngayon. Nakaturo siya dyan sa 1, sumobra pa nga halos dito Hindi siya sa 1. Mali kasi yon, yung ibang mekaniko, turo nila dapat sa 1 daw. Hindi. Dapat sa 2 na spark plug. Spark plug yung pinag-uusapan natin dyan. Dapat tumuro dyan. Pero kung ikabit mo kasi to,
high tension ay itong cap. High tension 1 papunta sa spark plug number 1. Ito 1. Katapat niya yung 2. Kaya dapat tumuro sa 2. Pero technically speaking, tumuro talaga yan sa 1. Sa high tension number 1. Malinaw yan ha. Kaya sa 2. Sa 2 tayo. Tanggalin ko lang ito. Yung mga nagreklamo kung di ko daw na ituro. So ito, ituturo ko dito. Hugutin mo lang yan. Wala natin pakialam basta mahugot yan. Tapos suyo po ako ng flat screw. Yan, may mga nanonood sa atin dito. Matututo na rin sila. Kung mapapansin nyo sa ilalim, yung kinakabitan nito mga kaibigan, ituro mo siya dito sa logo. Ito yung logo. I-parallel natin sa logo. Ayan, nai-parallel na yan yung kabitan. So ipapasok ko na siya. Medyo pihit lang tayo dito. Yan, nakaturo lang sa konti doon. Pagpasok mo ganyan, yan na oh. Ayan, logo muna, logo ganyan. Pagpasok mo ganyan, yun, tuturo yan siya sa 2. So yan na. Ganyan ang tamang pagkabit mga kaibigan. Yan, nakasalpak na yan. Okay na yan. Kakabit ko na lang ito. Ganon mga kaibigan. O baka may magreklamo pa dyan kung hindi ko na ituro. Malinaw na yan. Yan o, nasa 2 talaga siya nakaturo. Ganyan yung tamang kabit ng distributor. Okay, hipitan ko lang. Kabit ko na ito. Yan. Yan. Okay. Anda rin nyo sir. Ay tiga, mamaya na lang para ano. Minsan na mag-mark lang ako dun sa ano, sa pulley. Mamarkahan ko para makapag timing light tayo. Mag-mark na rin ako doon, may white. Maliit lang yung white oh. Di ganong kita, pero kitang kita yan sa naked eye. Sige nga po, paandar po. Mula nung inayos, kinorek natin. Paandarin natin. Up. Okay. Mas gumanda na yung andar, mas mabilis pa. Timing niya as of now, ang nakikita ko is 25 degrees before top dead center. I-revolution na nga po. I-rev nyo po. Diyan po sa carburetor. Diyan na lang, yan. Sige, pabigla. Okay, okay. Yan, nag-a-advance naman. Kitang-kita sa video mga kaibigan. So, i-correct ko na lang siya. Gawin kong 8 degrees before top dead center. Ported lang kasi yung pinagana natin. Pag may manifold, 12 degrees. Pero 8 degrees lang kasi ported lang. Alright, i-correct ko na lang, no? Ngayon naman ay ang timing natin 8 degrees. So, nakakatakot. Makuryente na ako eh. So, sir. Ayan. Para safe, 10 degrees yung ginawa natin. Para safe, 10 degrees na lang. Alright. Yan na, nahigpitan ko na. Okay na yung karburador. Okay na yung timing. Goods na yan mga kaibigan. Anong pangalan nyo na sir? Inyo Eugenio sir. Sir Inyo Eugenio. Dito sa Mayantok, Tarlac. Ni-refer lang ako ni Sir Sir Rinald. Dating kaibigan ko na rin ito kasi nagpagawa na rin sa akin dati. Siguro mga 6 months, 8 months ago. So Mayantok, Tarlac tayo ngayon. Pandarin ko mga kaibigan. Tinono natin, inayos natin yung floater. Inayos natin yung tono ng karburador. Inayos din natin yung pagsalpak na distributor. Dati mahirap, paandarin.
Ang kwento nga ni kuya pagka napunta siyang lugar, di na niya pinapatay. Pero talagang nauubos yung gasolina niya. Kasi ang hirap na paanda rin. So mga kaibigan, ngayon ito yung resulta ng ginawa natin. Ginawa lang natin, wala pang, ewan ko, umabot sa 1 oras. Ayan. Ayan, maganda na yung idle niya. Walang sakal yan. Okay. Thank you for watching. This is Motozar, your DIY Master PH. Bye-bye. Shout out sa mga kaibigan.